Perwisyo ang abong iniwan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon sa ilang bahagi ng Negros Occidental. Nabalot ng abo ang mga kalsada, halaman, pananim at mga bahay sa mga lugar na nakaranas ng ashfall. Kanya-kanyang linis ng mga bubong ang mga apektadong residente at nagsagawa rin ng clearing operation ng Negros Occidental PDRRMO. Nahirapan din sa paghinga ang ilang residente dahil sa abo at amoy ng asupre. Umabot sa 60 pamilya ang lumikas sa buong lalawigan. Patuloy na pinag-iingat ng PHIVOLS sa mga nakatira malapit sa bulkan dahil di inaalis ang posibilidad na masundan ang pagputok nito. Naghaya ng petisyon para makapagpiyansa si dating Senador Bong Revilla para sa kinaharap niyang kasong malversation of public funds. Kaugnay po yan ng anomalya o manong flood control project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division, matatalakay ito pagtapos ng pre-trial conference na sisimulan sa March 6. Hindi naman dumalo si Revilla sa pre-trial ng kasong draft sa Sandigan Bayan matapos pahintulutan ng korte ang kanyang waiver of appearance. Dumalo roon ang ilang kapwa niya akusado. Natapos na ang laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Dubai Tennis Championships. Sa quarterfinals, natalo siya ng pambato ng America at world number 4 na si Coco Gauff. Nanasungkit agad ang lead sa unang set pa lang sa score na 6-0. Sa second set, nakadalawang puntos si Ayala pero nadaig pa rin siya ni Gauff. Sa pagtatapos ng kanilang laban, nagpasalamat pa si Gauff kay Ayala. Ayon kay Gauff, dumami ang fans ng tennis dahil sa Pinay tennis superstar. Libreng ipinapahiram ng isang grupo ang kanilang mga telescope para masilayan ang mga planeta at bituin. Ang ganitong aktibidad ginagawa minsan sa gilid ng kalsada. Saksi si Jamie Santos. 3, 2, 1. Boosters! Malapit nang mag-take off ang misyon para muling makalapit ang mga tao sa buwan matapos ang mahigit 5 dekada. I'm Reed Wiseman. I'm the commander of the Artemis 2 mission to the moon. To the moon. To the moon. To the moon. 1972 pa ang huling moon landing ng tao. Pero sa Marso, hindi lang pag-iikot sa palibot ng buwan ang target ng Artemis Mission 2 ng NASA o National Aeronautics and Space Administration ng Amerika, kundi makaabot sa mas malayo pang bahagi ng kalawakan na hindi pa nararating ng tao. Dito sa Pilipinas, buhay na buhay rin ang interes at pag-aaral sa kalawakan, mga bituin at planeta. Ang grupong Manila Street Astronomers masaya ring ibinabahagi sa iba ang kanilang kaalaman at mga gamit. May palibreng telescope viewing sa iba't ibang lugar, madalas nga sa tabi ng kalsada. Advocacy ho namin kasi free astronomy for everybody. Usually po kasi pag dito sa city kasi mahirap makita yung mga objects na syempre mga stars, mga ganyan. Sobrang light pollution, saka yung mga air pollution. Pa-share namin yung experience sa sumilip sa telescope at makikita ng malapitan ng mga celestial objects like yung moon, planets, yung mga stars. Ano yung nakita mo dun sa telescope? Jupiter po. Buti nga po napadaan kami dito. Kung hindi, di na kayo makikita yung Jupiter. Excite po. Kasi ngayon lang po ako nakatry niyan eh. Ang ganda po. Nakita mo yung planet Jupiter? Opo, bilog. Bilog. Tapos? May ilaw siya. Maliit lang po siya na bilog, tapos may blue po tsaka yellow po. Tapos may nakapalibot sa kanyang. Amazing po kasi ngayon ko lang po na-experience. Dumaan lang po ako eh. Masaya kasi Jupiter yan. First time ko makita ng Jupiter eh. Yung difference kasi, pag yung star kasi nagtitwinkle. Pag ang planet, steady lang yung light. Gusto namin talaga i-share sa general public na there's more to life than just what's happening dito sa mundo. Yung mga concerns natin, yung mga problems. So in a way, parang stress relief to. Ang pag-aaral sa ganda ng hiwaga ng universe at outer space nagdudulot din ng praktikal na gamit sa pang-araw-araw na buhay. Bunga ng astronomy ang ilan sa teknolohiyang gamit sa computers, cellphones, GPS o global positioning systems, solar panels, communication satellites at MRI o magnetic resonance imaging. Sa bisa ng Presidential Proclamation No. 130 ni nooy Pangulong Fidel Ramos, ipinagdiriwang ang National Astronomy Week tuwing ikatlong linggo ng Pebrero. Kinikilala nito na ang pag-aaral ng misteryo ng kalawakan nagpapaintindi rin sa ganda at kahalagahan ng planetang ating tirahan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.